Hello guys, kumusta kayo? Sa mga hindi nakilala sa akin, I'm Kevin. I've been trading for quite a while already. But today's video, I just want to show you my experience with FTMO. As you can see on the screen, we all know that FTMO is a proprietary firm, the number one and leading firm in the industry right now. So dito ako nagsimula mag-trade with prop firm. So ipapakita ko sa inyo yung aking mga failed challenges. Alam naman natin na hindi ganoon kadali mag-trade sa prop firm. May mga restrictions, may mga rules na kailangan sundin. But gusto ko lang yung mapakita when I'm looking back again dito sa aking mga statistics. Nung nag-start ako, dito ako naka-learn na paano makabangon dun sa failure. Kasi alam naman po natin na hindi lang puro panalo ang trading, especially in trading with prop firms. Nakikita lang natin yung mga panalo, yung mga wins, but hindi nila nakikita yung mga failures, mga depressions, yung mga doubts, yung mga araw na down ka sa sarili. And right now, I just want to show you my dashboard. Okay? So, ito yung FTMO. Okay, punta tayo sa account ko. Ayan. Ito yung aking account. Nakalagay naman po dyan, Kevin. Ayan. So, this is really my account. Ayan, Kevin. And that's my surname just to be transparent to you na it's under my account. Okay. So, nag-start akong mag-trade sa prop firm noong 2022. Okay. Ito yung first stake ko. Ayan. So, I started with 100k account. Okay? Hindi ako nagsimulang maliit no? Kasi yung iba nakikita ko nagsimulang 5k, 10k. Pero that time kasi I was in the season sa buhay ko na kailangan kong makabawi sa buhay kasi that time nag-close yung business ko and wala na akong ibang source of income, and ito yung nakita kong way na makabangon because this was introduced by my fellow trader before, kay J-Mark. If nanonood ka, bro, ayan, shout out to you. Yeah, siya yung nag-introduce sa akin dito, no? And pinag-aralan ko, nag-research ako, sabi ko, nga, no? Maraming naka-withdraw. Hindi kailangan maglabas ng malaking pera. You just only need to pay for a challenge fee. And once napasa nyo po yung two phases na challenges, the challenge and verification phase, then bibigyan ka nila ng fund to trade. Then the profit of it, meron kang percentage na starting 80% of the profit. Sabi ko, try ko nga. Then I tried to purchase first 100k. So ito yung metrics ng first challenge. Okay, I just want to open it. Ayan. So hindi siya naipasa agad. As you can see, failed naman, no? Zoom out ko lang to. Ayan, off ko to. Ayan. Okay, so nag-start siya, positive ako. Ayan. It is February 14, 2022, no? This was 3 years ago. Ayan, so up naman ako ng 2,700. Pero, ayan, nag-create siya ng downtrend momentum, no? Yung equity curve niya. Nag-create ng lower low and lower high hanggang sa na-breach niya yung maximum loss. Kasi yung maximum loss ng prop firm here in FTMO is 10%. So, pumalo siya ng 89 or 90. Okay? So, kaya na-breach yung account. So, not pass. Okay? So, tumagal siya ng almost, 1 month, no? Kasi, nung dati, yung phase 1 kasi kadalasan ng prop firm, merong time limit, no? 30 days lang po yung limit. Kasi ngayon, nakikita natin unlimited na, kaya mas medyo madali na. Pero before, when I started with FTMO, 30 days yung maximum limit ng phase 1. Tsaka sa phase 2 naman 60 days. Kaya nakaka-pressure talaga. So I have a system before. Usually nag-start talaga ako with price action. Pero yeah, just testing the strategy, but wala akong masyadong tamang risk management before. Kasi magkaiba yung approach, no? Tsaka yung pag-trade ng live account tsaka prop firm. Kasi sa prop firm, you need really to calculate the risk that you're going to take in every trade. Ayan. So, ayan. First
challenge natin failed. Let's go to the second one. So that was ended March 15, then nagtry akong March 31. So after 15 days, nag-take ulit ako 100k account ulit. Tapos not pass, nakita niyo naman po, hindi pa rin naipasa, no? And the second try, hindi ko na napasa, but let us check the metrics for this. Ayan, off ko lang. Ayan. Nagbago kasi yung dashboard ngayon ng na FT mo. Ayan. So, nag-start ako March 2. Ayan. Yeah. Nag-positive naman tayo. Like mga, ayan. Umabot nga siya ng 8%, 8.5. Pero, nung nag-tilt ako, dahan-dahan na nag-draw down hanggang sa, ayun na nga, bumagsak siya ng tuloy-tuloy. Yan. Ano lang to? Ilang days lang to, no? Grabe yung bagsak niya. Kaya na-breach ko yung max drawdown. Yan. So, hindi pa rin naipasa. Yan. Grabe, okay yung performance ko dito, no? Pero, dito, isang tilt lang, sira yung psychology ko agad. Maybe I was being emotional during this time, and nalaman ako ng emotion ko, then I failed the account. Yan, so dalawang beses ako nag-failed with the same account size, 100k account pa din. Yan. Close ko lang to. Okay, so sabi ko, mag-try ulit ako. Sabi ko, failed ulit. Tinatawanan ko na lang, no? During this time, napakasakit. Kasi, it's a big account, eh. Alam niyo po ba yung 100k with FT mo? Nasa mga ano yan? Mga 500, hindi. Nasa mga $600 yata. Papalo pa rin ng 30 to 35k every take ko. And during that time, nag-work ulit ako sa isang private company. Masyadong malaki to kasi yung sahod ko that time almost tinake ko ng challenge because I have this belief and faith na makaka-recover ako. I've been positive all my life. Kasi kung wala rin akong gagawin, mas lalong hindi ako makakabangon eh. That's why sabi ko, I just take the risk. Kasi nandyan na eh. I started trading 2018-19 eh. With live account din. Hanggang sa naranasan kong yung downfall ng life as a trader. Kung meron pang down, doon pa sa down talaga na down. Yung tipong wala ka ng pagkukunan ng source of income. Kaya nung nakapag-work ulit ako, nakapag-income ulit, sabi ko, just risking a small amount of money, I can have a big reward. So, ito yung prefer. But the reality is, ito. Akala natin na yung trading biglang yaman or quick rich scheme, hindi pala. And it humbles me down itong time na to. So silipin natin yung metrics ulit ng Okay. Ito naman zoom out ko lang ulit. Okay, yung pangatlo almost tingnan niyo po. I think it's 109. Tingnan nyo, 109,934. Started March 30. March, April, nabot siya ng almost 2 months. Ay, hindi. 2 months pala kasi may retry ito eh. Parang may retry ata. Kasi, pag hindi mo siya na-finish within 30 days, may retry siya. Basta positive lang yung account. Ayan, so, 9,934. Kumbaga, less... Imagine you guys, no? Almost hit 10%, no? But yan, tilt pa din ako dito hanggang sa wala na breach yung account. Hindi, parang sa time yata. Hindi ko na yung time. Kasi not pass eh. No? Yan. Kasi yung max drawdown naman inabot is only 2% or 1.5%. Yeah, hindi ko napasa yung third account. So, kung maybe sa experience nyo ngayon, no, nakapag-frustrate talaga yung experience nito. Okay, so, pangatlo, failed ako. Then, sabi ko, pahinga mo na yata.
Then, I tried for the fourth time, same account pa din, 100k, then naipasa ko siya. Yan. So, silipin natin yung metrics. Ayan. So, May, then, sunod, no? Hindi, parang walang pahinga yata to. So, every month, yung sahod ko, doon ko inukuha yung pang-take ng exam sa FTMO. But, silipin natin dito. Yan. Off natin to. Yan, ito yung equity curve niya. No? I started May 24, naipasa ko ng June 14. So, almost a month din. I started positive, nag-draw down ako ng 3% positive, nag-draw down ulit ako. So, parang nag-break even lang hanggang sa naka-breakthrough ako dito ng sunod-sunod. Yeah. Then, di ba, anina, almost, ano na, I pass na pero na-tilt ako. Kaya dito, dinadahan-dahan ko na eh. Kasi ang na-learn ko doon, kasi pag, di ba, pag malapit na kinu-close ko siya para just to make sure na hindi mag-draw doon. Kasi pag nag-reverse, babalik ulit ng lower eh. So, sabi ko, I will hold the trade hanggang sa maipasa ko siya. Kaya, ayan. So, na-hit ko yung 10%. Then, dito sabi ko, after trying to take the challenge, I was able to pass. So, kumbaga, accomplishment, no? Proud sa sarili na kaya kong i-take with the proper risk management and naging consistent ako dito. So, ang nangyari dito is nakapag-proceed ako ng phase 2. So, tignan natin yung phase 2. Okay, verification. Silipin natin. So, yung phase 2 naman natin, naipasa ko siya. So, silipin natin yung metrics ng phase 2. Ayan, ito yung metrics natin sa phase 2. Started June 14, starting na naipasa natin, nag-take ulit tayo agad. So, ilang days lang naipasa natin, no? Ayan, so start positive, almost hit the target, but nag-tilt tayo dito, nag-draw down, grabe, no? Maraming instances na rin na talagang ganito eh. Baka nasumpaya talaga ako dito sa FT mo. Kaya pero naibalik ko siya hanggang sa naipasa natin siya. So, wala. One take lang natin yung challenge, yung verification yung phase 2. Kasi maliit lang, 5% na lang. So, syempre, first funded account, FTMO, masaya talaga. Pero, yeah, I was given an account with FTMO. So, silipin natin. Nangyari dito guys, di ako naka-payout. Pero alam, kahit yun po sa equity curve ngayon, no? Ayan, no? Started positive, nag-draw down tayo ng 5%, naiangat natin ng 3%. Nung payout dito for bi-weekly 14 days. So, dito kasi wala pa akong mga kasamang trader na nagpa-firm, so sariling sikap. Wala rin masyado nag-YouTube. Yung pina-follow ko dati si Hana Forex pa, wala pang mga same ngayon na marami nagkitake na ng platform na pwede mong papakinggan or yung mga tips and advices. Wala akong kasi that time hindi ko inantay yung payout. Nag-trade ng trade pa din ako. And I remember up na ako ng 3% pero sabi ko i-reach ko lang yung 5% kasi this time parang meron akong payables na mga 5k US dollar na kailangan kong bayaran, obligation, because of my previous business na nasara. And sabi ko kulang pa to. So hindi ako tumigil hanggang nag-trade pa ako, nag-draw down, niangat pa ako ng 2% pero wala. Hanggang sa nag-tilt ako, hanggang sa wala. Na-breach ko yung account. Imagine guys, 4 beses ako nag-try hanggang sa naipasa. Napasa ko yung phase 2, yung pagdating ng funded account, about to pay out. Na alam nyo guys, mga siguro ilang days na lang to para antayin. Pwede namang mag-antay na lang ng ilang days. Tumigil na mag-trade, mag-antay na lang pero hindi ko ginawa. Dahil nga sa psychology na naapektuhan ako. Na pressure, tapos hindi tumigil over trading. So it really affects the trading account. So napaka-frustrating na experience. 'Di ba? So akala nila, yung nakita nila sa akin ngayon na success, may mga firms na napapasa, pero when I started
Di same lang din sa inyo guys, no? Na detailed experience ng losses, streak of losses, na experience ng doubt, na experience ng fear, na experience ng hardships. Kasi imagine guys, 100k account, no? 30,000, let's say 30,000 lang peso, apat na account, it's already 120,000 yung loss ko kung ika-count natin yan. So hindi ko naipasa. So sabi ko, itigil ko muna yung FT mo, pahinga muna ako. Then I remember naghanap ulit ako ng additional job para makapag-cope up sa losses. Then nag-take ako ng mga prop firm, hindi ko na i-mention, but yeah, several prop firms naipasa ko. Pero yung FT mo talaga, hindi ko naipasa ko, di ba ngayon? Pero hindi ako makakapagkuha ng payout. Then this year lang, bumalik ako sa FT mo, balik tayo sa dashboard. Yan, nag-take ulit ako ng challenge with them. 100k pa din, no? 100k pa din. Pero yeah, wala. Dalawang beses failed pa din. Okay, May, nag-take ako, failed. June, this year lang, June, July, 4 months ago, failed pa din. Okay? Pero yeah, silipin natin para makita natin yung metrics. Okay? Ito yung pinaka-frustrate talaga. Kasi nakapagpasan na ako ng mga maraming challenge eh. Pero pagdating sa FTM, wala talaga. Natin lang po guys, no? Ayun, nakita nyo dyan, 109. 1% na lang, di ba? From drawdown na 3%, naiangat ko siya ng positive 9%. May pasa ko na siya, 1% na lang, oh. Then, nag-tilt ako, bumalik ng drawdown, naipasa ko siya ulit. Naibalik ko ulit siya ng 9%. Dalawang beses guys, oh, double tap. Pero yeah, double tap, ibig sabihin na wala yung momentum ng buyers. Wala, hanggang sa nag-tilt ako. Sabi ko, dalawang beses na to, pero wala pa din. So, dito pa rin, naging emotional ako dito. In-hold ko siya, kinat ko siya, hindi ko siya in-hold yung trade. Tapos sabi ko, paunti-unti ko ma-trade para, hanggang sa paunti-unti siya nagbumaba. Hanggang sa na-reach niya yung max drawdown. Yeah, failed tayo dito, guys. Balik tayo. Yung latest naman, yung nag-end June 5. Ito yung metrics. Failed pa din. Yan. Yan. Ito guys, nayangat ko siya. First trade. Yan. May zoom natin. May zoom out, sorry. 2% na baba ng 2% pero yan, almost 9% din, no? Sabi ko, alam ko na may strategy na ako eh. Alam ko na, kasi I've passed several firms na, pero pagdating sa FT mo, wala talaga. Kasi sinisigurado ko talaga may pasa. Yung sa pagpanigurado ko talaga, dun yung nagiging dahilan. Kasi kinuklose ko yung trade, tapos mag-trade ulit ako na maliit hanggang sa naging loss yung trade. Padandaan hanggang sa nag-tilt ako na reach. Hindi naman na-reach yung max drawdown, pero yung daily loss. I think daily loss yata. Ayan. Okay. So, ayun guys, no? Kumbaga tinatawanan ko na lang to kasi parang a lot of lessons and learnings that I've gained from this experience. So, sa mga nagsisimula dyan mag-firm, wag lang kayong mawala ng pag-asa. Kasi same with you, nag-start din ako dyan. Gusto kong mag-profit with prop firm, pero ang reality is mahirap talaga. So, advice ko, kailangan mo ng talagang discipline, walang holy grail na strategy. Sa lahat ng mga experience ko dito, ang pinaka-key talaga is risk management. Advice ko, kailangan talagang maging positive, no? Maging optimistic sa trading. Okay? Siyempre may hope tayo, pero yeah, may proper risk management pa din na ating gagamitin. So, yung failure na na-experience ko sa FT mo, I believe hindi ito siya hadlang na di ako makapasa. So, I will try taking challenge with them mga siguro sa susunod na mga buwan, and update ko kayo guys, no? And samahan niyo po ako sa journey na to.
And sa mga gustong mag-trade with prop firm, okay, tayo lang kayo ng maliit muna, no? Yung sa akin kasi nag-start ako malaki. Kaya nag-tilt agad eh. So, pag nakita niyo po yung consistency, nakapag-payout kayo, then scale up po kayo dun sa inyong account. And yeah, hope guys na-encourage ba kayo? Na-encourage dun sa mga losses, no? Hindi naman, kumbaga, di dahil dun sa losses, no? Kumbaga, dun sa gusto kong mapayabot na hindi araw-araw Pasko, may mga ups and downs sa buhay. Wag lang kayong tumigil hanggang sa makamit niyo po yung inyong gusto. In trading, kailangan talaga ng lakas ng loob and kailangan mo talaga mag-risk kasi it takes money to make money here in trading. So, God bless guys. I hope na samahan niyo po ako sa journey na to and I can attest na one day we'll be able to become tawag dito, a trader na masabi nating we gain our financial freedom and time freedom here in trading. Yeah, so thank you guys. See you on the next video. Salamat sa panonood. Ingat po kayo and God bless.